Ito po yung isang sasakyan, sample po to na pumapaling magkusa yung kanyang manibela. Ang problema po nito hindi sa alignment kundi sa kanyang gulong. Tingnan nyo po kasi po yung gulong pag umiikot may bukol, hinihila po lalo na sa front. Hinihila po yung kanyang manibela. Ayan po tingnan nyo, check po natin, tingnan nyo po yung gulong na may oblong. Ayun po, ang laki ng sa side yung kanyang bukol. Bumukol po siya dahil napatid na yung mga alambre sa loob. Kaya yun po sinasabi ko kahit na mas maganda pa yung wear thread niya kung may expired naman po napuputol yung nylon or alambre sa loob. Kaya kasi ginawa ko po itong video to isang tips para sa mga gulong na kung safety warning niya at kung anong dapat gawin maintenance sa isang gulong na maiiwasan po natin yung disgrasya at lalo na lagi tayo nagbabiyahe sa mga malalayong. Tingnan nyo po yung kanyang factory kung kailan siya ginawa. Ito po siya, makikita nyo dito sa niya, tulad po nito, ito po 3018 siya na ginawa. Kaya isang tip po ito para pagbili nyo makikita nyo at hindi kayo mabigyan ng agad kung kailan siya ginawa. Lalo na yung mga gulong 5 years. 5 years po yung kanyang pwedeng gamitin siya para safe siya. Kapag lumampas na ng 5 years, delikado na po yung gulong. Tulad po nito, 18 pa siya. Ngayon na 24 na, magsi 6 years na po. Kahit na po may yung thread wear niya, ito po siya, palatandaan dito sa kanyang thread na malalim pa siya o palitan na. Ito po, medyo okay pa siyang konti dito sa city driving. Pero pag lagi po kayong nagdadrive sa malayo, medyo delikado na po to. Kasi delikado po siya lalo na dito sa pangharap siya. Pag pumutok or paplat, hindi man kayo babaliktad pag mabilis po yung takbo nyo at ganito po bigla sasabog dahil expired na po. Bigla sasabog siya kasi may sa loob nito may mga alambre. Pag malutong na po yung alambre niya sa loob or nylon, pag nag-init po yung gulong, bigla sasabog. Ay kung mabilis ang takbo nyo, may tendency pong babaliktad kayo at malapit kayo sa disgrasya. O kung na-flat naman, nasa alanganin kayo lugar, lalo na wala kayong experience sa mga gulong na kung paano palitan at alanganing oras, kaya po ang safety kailangan laging nandyan. Kaya magbibigay po ako ng ilang tips para sa safety nyo at sa mga gulong kung kailan palitan or anong kondisyon ng gulong. May ko sa inyo na may bibigay ko kung paano pag maintenance ng gulong. Ito po ang thread wear niya. Ito makikita nyo dito, medyo malalim pa ng konti yung thread wear niya. Kaso tulad po ng gulong na to, 0412 na yung ginawa to. Ngayon 24 na, ilang taon na siya expired. Kahit po bago yung thread niya, yan po hindi pa nagamit. Kahit bago po siya, pag expired na ganyan, pag ginamit mo, hindi mo po alam sa daan, hindi mo alam kung pag nag-init siya or nag-overpressure po itong gulong na to, hindi mo alam biglang sasabog. Ito po yung mga delikado. Huwag ka po kayo magdepende dito sa wear thread niya, yung kanyang thread. Huwag po kayo magdepende na bago or hindi pa nagamit, pwede pang gamitin. Didepende po kayo dito sa kanyang kung kailan ginawa siya. Expired na kahit bago po ito, malutong na yung gulong or yung mga alambre niya sa loob or yung mga nylon niya, lalo na pag flat siya tapos biglang nagkahangin, tapos kahit na makapal yan, biglang mag-stretch yung mga niya sa loob,
alambre niya at saka yung goma niya malutong na. Kaya delikado po siya. Huwag po tayong magiging kampante sa kanya na kung dahil okay yung tread niya, dahil bago siya, okay safety siyang gamitin. Hindi po. Kasi na-expire din po yung kanyang gulong, yung mga rubber niya at saka yung sa loob. Pag nag-stretch po yan, karoon ng bigat na hindi mo alam kung kailan siya sasabog or masisira itong gulong na to. Kaya napaka-importante po na meron kayong alam dito sa mga gulong at maiiwasan po natin tong disgrasya sa daan at buhay ng tao. Importante po, nasa safety kayo. Buhay po ang pinag-uusapan dito at safety. Salamat po at sana po may naibigay akong konting kaalaman sa inyo tungkol sa mga gulong. Buhay ang kapalit pag dito sa gulong na to ang naging problema. Kung di babaliktad ka, lalo na matutulin nasa expressway tayo unless na tumatakbo tayo ng mahigit na 100 kilometer per hours. Lagi tayo nagbabiyahe ng malayo. Ay kung expired naman yung gulong, wala silbi itong kapal niya. At mga sigurado may depekto yan sa loob ng gulong sa kanya. Kaya nga linalagyan ng manufacturers kung kailang ginawa at maiwasan yung mga problema sa gulong. Tulad na sinabi ko, kahit bago po siya, kung hindi naman naka-align yung gulong nyo, makikita nyo naman po nauupos sa kabila or sa loob or sa parehas na dulo. May kanya-kanyang problema po yan. Kung pag dito po siya sa labas, over positive siya, may problema sa pang-ilalim, check up naman po yan, or sa alignment pag over positive. Kung dito naman sa loob, over negative po siya. Nakapiki yung gulong nyo kasi dito lang dumadapo, kaya dito lang natatangos. Kung hindi rin, may bago naman i-align yan, check up naman po siya kung may sira sa pang-ilalim. At kung parehas naman na both sides siya natatangos, napupupod, kulang sa hangin, maintenance sa hangin ang kulang nyo. Kasi pag kulang sa hangin, dito lang po dadapo. Ay pag kulang sa hangin, ito pong sa gitna, lulubog yan, kaya dito siya dadapo, dito lang kakain. Yan po yung tip na may bibigay ko sa inyo. At kung tumatakbo naman po kayo ng 60 or minsan 80, minsan 100 na nagbibigel, dinig nyo sa manibela, kailangan po ng gulong nyo na balancing lang po yun. Pag nanginginig yung manibela, at maiiwasan po natin yung sakuna sa daan at disgrasya. Iwasan natin yung pagkasira ng gulong kagad kahit na bago. Kailangan every 6 months po pina-check up nyo yung pag-ilalim niya at yung alignment niya, balancing. Kailangan po laging yung dinadala sa malapit na kasa or mga sukin yung mga gumagawa ng sasakyan, mga motor shop. Natin may iwasan na madisgrasya sa daan or pag sa gulong na to, dito nakasalalay din. Pinaka-importante po, ito po yung pinaka-importanting parts ng sasakyan na lapit sa disgrasya.